So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ho, si Metas Bashan, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion, this is the third topic for the series, Paano Lumalim sa Biblia. So, our topic is all about the covenant of works. So, ang covenant of works ay ang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ni Adan bago ang pagkahulog sa kasalanan. Sa ilalim ng kasunduang ito, si Adan ang kinatawan ng buong sangkatauhan. Ang kanyang pagsunod o pagsaway ay may epekto sa lahat ng tao. Ang Diyos ay nangangailangan ng ganap na pagsunod upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pagsuway is pumasok ang kasalanan, paghihirap at kamatayan sa mundo. So, our Bible reading is all about Romans chapter 5 verse 12, kaya't kung paanong pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, gayon din ang kamatayan ay lumalaganap sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, ano nga bang sinasabi ng verse na ito, or tungkol sa anong verse na ito? So, ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ni Adan. So, dahil sa kasalanan na yon, lahat tayo ay namamatay. Hindi lang physical na kamatayan, kundi spiritual din. So, yung kasalanan kasi ni Adan ay naapektuhan ang buong sangkatauhan. Kaya kailangan natin ng isang bagong kinatawan, which is si Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Adam is the head of humanity. So, bilang unang tao, si Adan ang kinatawan ng buong lahi ng tao. So, makikita ito sa Romans 5 verse 12, Romans chapter 5 verse 12 to 21, and 1 Corinthians chapter 15 verse 21 and 22. So, dahil siya ang ating unang pinuno, ang kanyang pagsunod o pagsaway ay may epekto sa ating lahat. Second is God requires perfect obedience. So, binigyan ng Diyos si Adan ng malinaw na utos, sumunod at mabuhay, sumuway at mamatay. So, makikita ito sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17 and Galatians chapter 3 verse 12. So, ang Diyos ay banal at makatarungan, kaya hindi siya makakapayag sa kasalanan. Last teaching is suffering and death entered creation. So, dahil sa pagsaway ni Adan, pumasok yung kasalanan at kamatayan sa mundo. So, makikita ito sa Genesis chapter 3 verse 6 and Romans chapter 5 verse 12, which is our Bible readings right now. So, ang lahat ng tao ay naapektuhan ng kanyang kasalanan, kaya ngayon ay nabubuhay tayo sa isang sirang mundo na puno ng sakit, paghihirap at kamatayan. So, ngayon dito na tayo sa ating application. So, yung first application is compare yourself to God's standard. So, ang Diyos is nangangailangan ng ganap na kabanalan, at kung susuriin natin ang ating sarili, hindi tayo umaabot sa pamantayan niya. So, makikita to sa Romans 3 chapter 3 verse 23. Ito ay dapat magpakumbaba sa atin at magtulak sa atin na umasa lamang kay Kristo. Second is contemplate the gravity of sin. So, hindi maliit na bagay ang kasalanan. Ito ang dahilan ng lahat ng sakit, pagdurusa at kamatayan sa mundo. So, dapat natin itong seryosohin, pagsisihan at lumapit kay Kristo para sa kapatawaran. So, last is cherish the greatness of the covenant of grace. So, dahil nabigo si Adan sa covenant of works, nagbigay ang Diyos ng bagong kasunduan sa pamamagitan ni Kristo. So, ang covenant of grace, which is yung covenant of grace. So, sa halip na hilingin sa atin ng perpektong pagsunod, is binigay ni Jesus ang kanyang sariling katwiran para sa atin. So, makikita ito sa Romans chapter 5 verse 19. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, since God requires perfect obedience, what does the reveal about us? So, ipinapakita nito na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili dahil lahat tayo ay nagkasala. Tayo ay lubos na nangangailangan ng tagapagligtas, at yun ay si Jesus Christ lamang ang ganap na sumusunod sa Diyos at nagbigay ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya sa Kanya. So, let's pray na po. Lord God, Panginoon, salamat po sa iyong katapatan sa kabila ng aming pagkakasala. Inaamin namin na hindi namin kayang abutin ang iyong pamantayan ng kabanalan. Lord God, salamat kay Kristo Jesus na siyang tumapad ng lahat ng hinihingi ng iyong katwiran para sa amin. Lord God, tulungan mo kaming lumakas sa iyong biyaya at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.